Makakaranas pa rin ng malalakas sa ulan ng ilang lugar sa Luzon habang patuloy na kumikilos pahilagang silangan ang bagyong Maymay. Ayon sa Pag-asa, kabilang sa mga posibleng tumbukin ng bagyo ang lalawigan ng La Union. At live, mula doon sa La Union, may Express Report. Si Mon Gualvez. Mon, ano na ba ang sitwasyon dyan? Anong mga paghahanda? Alam mo Ruth, nakakatakot yung mga katagang calm before the storm dahil sa mga oras na ito, tumigil o wala halos ulan na nararanasan dito sa malaking bahagi nga ng La Union. Particularly kung nasan kami sa lungsod ng San Fernando. Pero ilang oras bago itong pag-ere natin, nagpatikim ng malakas na buhos na ulan at malalaking hampas ng alon dito sa may dalampasigan. Nakaalerto sa mga coastal barangay ang lokal na pamahalaan dahil sa banta ng storm surge. Kanina nga, naglalaki ang hampas ng malalakas na alon ang bumungad sa amin pagpasok sa Barangay Poro sa lungsod ng San Fernando. Sabi ng mga residente, kalmado pa raw ito kaninang umaga. Pero pagsapit ng alas 2 ng hapon, kapansin-pansin ang mga malalaking alon sa dalampasigan. Ang ibang nakatira rito, naglagay na ng mga sandbag sa itaas ng bahay para hindi tangayin ng hangin ang kanilang mga bubungan. Ilang residente na rin ang kusa na nagsilikas, lalo yung mga senior citizen. Sa ngayon, naka-standby na ang lahat ng mga rescue vehicles at rubber boats ng probinsya oras na kailanganin. Pangamba kasi ng provincial government magdulot muli ng pagbaha ang ulang ibubuhos ng bagyo. Ang problema, silted o mababaw na raw ang karamihan sa mga ilog dito kaya pinangangambahang ding mabilis umapaw. Kaya panawagan nila, matuloy na raw sana yung mga nabinbin na flood control project sa probinsya. Narito ang bahagi ng pahayag ni La Union Governor Mario Eduardo Ortega. Minsan yung flood, yung downpour is so much. Imbes na dati parang lagoon or field, no? Because of progress, natatabunan yan and now buildings are there. So kahit pa paano, wala nang tatakbuhan yung tubig. Yung volume ng tubig na bumagsak, hindi talaga ma-accommodate nung mga drainage system natin and all that. It is not the flood control project that is bad. It is not the insertion that is bad. What is bad is the implementation and the monitoring system. Yun ang nag-fail. Ruth, nakataas pa rin ng red alert status sa buong probinsya ng La Union magmula pa nung Lunes kung saan nakaranas na nga ng mga pag-ulan at pagbaha dito sa probinsya dulot ng habagat at Typhoon Luis. Kaya naman oras na magpatupad ng forced evacuation, binibigay na daw yan ng provincial government sa mga lokal na pamahalaan, lalo na yung mga nakatira sa mga low-lying areas at mga coastal barangays, gaya na lamang dito sa Barangay Poro sa San Fernando kung saan naghihintay na lamang sila ng go signal mula sa city government para magpatupad ng sapilitang paglilikas sa mga residente, lalo't ayaw nila maulit yung nangyari nung bagyong Emong nung Hulyo at bagyong Uwan nung Nobyembre na halos napakatataas daw na storm surge ang humampas at nakasira ng mga barong-barong at bahay dito sa coastal area. Ruth? Mon, tanungin ko na lang din kung handa na ba yung mga halimbawa mga ibang evacuation centers pati na yung mga relief goods. Yes, Ruth. Actually, naka-ready naman lahat ng mga evacuation centers identified ng pamahalaan at ang sabi din ng provincial government since June this year, nagpre-position na rin sila ng mga relief supplies and food packs sa lahat ng mga LGUs just in case makaranas nga ng mga ganitong klaseng kalamidad. Ruth? Yan po ang Express Report ni Mon Gualvez. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.